Sa mapagpalang araw po sa inyo lahat. Ngayon po ay June 2, 2023. At para po sa ating pagninilay, sa unang pagbasa, hatid ko po mula dito sa St. James Parish, dito po sa Betis, Pampanga. Ang ating pong unang pagbasa at pagninilay ay hinango sa Aklat ni Sirach, chapter 44, verses 1 and verses 9 to 13. Papurihan naman natin ngayon ang ating mga ninuno, ang mga lalaking natanyag noong kani-kanilang panahon. Mayroon namang hindi na natatandaan ninuman at lubusan ng naglaho ang kanilang pangalan. Para silang hindi nagdaan sa daigdig na ito. At gayon din ang nangyari sa kanilang mga angkan. Narito ang talaan ng mga lalaking tunay na may takot sa Diyos. Ang kanilang ginawa ay hindi pa nalilimutan. Patuloy na mamanahin ng kanilang mga inapo ang kanilang magandang pangalan. At ito ang kanilang magiging mahalagang kayamanan. Dahil sa tipan sa kanila ng Panginoon, nanatili matatag ang kanilang angkan at alang-alang pa rin sa kanila ay magpapatuloy hanggang sa kanilang kaapu-apuhan. Hindi mapuputol ang kanilang lahi at hindi maglalaho ang kanilang katanyagan. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Narito po ako ngayon sa loob ng simbahan ng Apostol Santiago o St. James Parish dito po sa Betis, Guagua, Pampanga. Para po sa ating pagninilay, kung saan narinig natin mula sa pahayag ng Aklat ni Sirach, ang pagpaparangal sa mga kalalakihan, no, sa mga ninuno. No, sabi nga niya, parangalan naman natin ang mga kalalakihan na namuhay pa noong panahon na ngayon. Magpasa hanggang ngayon ay hindi nakakalimutan dahil nga sa kanilang mga pagsasabuhay, no? Yung kanilang, kumbaga, sabihin natin mga naging legacy, mga iniwan nila na mga aral na kapupulutan ng salit-saling lahi pa, no? Sabi din naman, meron din naman mga tao na sadyang nakalimutan na, hindi na maalala at parang naglaho na lang. Kaya maganda siguro mapagnilayan din natin na sa atin ba, tayo ba kung sakasakali, ano ba ang maaalala ng mga tao tungkol sa atin, o baka katulad din ng iba ay pag nawala tayo sa mundong ito ay wala na, hindi na tayo maaalala ng kahit sino. Kaya nga bahagi po ng ating pananampalataya, no, yung hindi natin kinakalimutan ang ating ninuno, hindi natin kinakalimutan ang ating mga magulang, at yung lalo tigit yung kanilang mga aral. Sa bawat sandali ng buhay natin, isinasama natin sila sa ating pagdarasal, pagpapasalamat sa Diyos sa kanila pong mga naging buhay. Isang magiging hamon din, no, para sa atin na maipagpatuloy ang anumang kanilang mga magagandang nasimulan, o pwede rin namang maitama ang kanilang mga naging kamalian o kasalanan nung sila po ay nabubuhay pa. So marami po tayo, no,
ng mga kamag-anak, mga lolo pa, mga kanununuan pa na o pwedeng tutuusin po talagang hindi na natin naalala, hindi na natin sila nakilala kasi nga wala din naman nagpakilala sa atin, sa kanila. Inisip ko nga po, no, hindi ko na maalala at wala akong memories no na mga lolo't lola namin, maging nung kanilang mga ano bang kwento ng aming lahi, ano ba ang kwento ng aming pananampalataya. So yung ganung bagay po, no, kayo po sa inyo maganda rin na mabalikan ninyo. So hanggang saan ba ang kaya ninyong alalahanin, at kapag inaalala nyo ba, magaganda ba o dahil sa pangit na mga pangyayari halos kalimutan nyo na ang mga ninuno na inyo pong pinagmulan. Minsan kahit nga yung sa magulang mo lang, no, halos kalimutan mo na, which is kasi ang lahi ay isang biyaya ng Diyos, no? Dahil nga sa pagpapatuloy ng lahi, no, nakukonsider natin na ito ay blessings mula sa Diyos. So, kaya sana po kung tayo din naman ngayon ay gumagawa ng kasaysayan, nawa ay pawang mga mabubuti o mga kung hindi man naging mabuti ay naging tagumpay sa kabila ng mga pagsubok, sa kabila ng mga naging kahinaan. Sana po ay makapag-iwan pa rin tayo ng magandang kwento na magpapalakas ng loob ng mga susunod na lahi, lalo tigit mag-iiwan ng magandang aral para sa kanilang mga buhay. Muli po, mula pa rin dito sa Baptist Church, isang mapagpalang araw po sa inyong lahat.